Nagsisimula ang kwento sa Yunzhou sa isang napakagarang 5-star hotel. Sa loob, isang babaeng may pulang buhok na nagngangalang Jia Yao ang lumabas mula sa shower na nakabalot sa tuwalya. Sa kabilang kwarto, isang lalaking nagngangalang Fang Chao ang umaamoy sa isang piraso ng kanyang damit. Ngunit biglang tumunog ang doorbell at may nag-anunsyo na dumating na ang pagkain. Lumalabas na ang delivery guy ay walang iba kundi ang ating bida, ginagawa lang ang kanyang trabaho. Kaya binuksan ni Fang Chao ang pinto at lubos na nagulat na makita ang ating bida na nakatayo doon. Pagkatapos nito, lumabas si Jia Yao sa kwarto at tinanong ang lalaki kung kinuha niya ang kanyang mga damit. Lubos na natulala ang ating bida sa eksena at nabitawan ang bag. Nang makita ang kanyang reaksyon, nagalit si Fang Chao at sinimulang murahin ang ating bida. Sa gitna ng sigawan, tinawag siya ni Jia Yao na darling, na ikinalito ng lahat. Naintindihan na ni Fang Chao ang lahat at inasar siya, sinabing ang walang kwenta niyang asawa ay isang delivery guy. Naalala ng ating bida kung paano siya trinato na parang basura sa loob ng 3 taon sa bahay ng pamilya niya. Pagbalik sa kasalukuyan, hinarap niya ito, tinatanong kung bakit siya niloloko. Malamig na sumagot si Jia Yao na dahil lang isa siyang walang kwentang food delivery guy. At para palalain ang sitwasyon, ipinakilala niya si Fang Chao bilang mayamang young master ng isang makapangyarihang pamilya. Pagkatapos ay ipinahiya siya ni Jia Yao, sinasabing isang lalaking tulad lang ni Fang Chao ang nararapat sa kanya, hindi isang talunang walang pera. Para sa huli, inalok siya ni Fang Chao ng 5-star rating kung luluhod siya at aaminin na nagkamali siya. Tumanggi ang ating bida, tinawag silang parehong walang hiya at kinuwestiyon kung ang pagiging mayaman ay nagbibigay sa kanila ng karapatang umasta ng ganoon. Pagkatapos ay binaliwala ni Fang Chao ang ating bida at sinubukang lumapit kay Jia Yao. Ngunit mabilis kumilos ang ating bida, hinawakan ang kamay ng lalaki at pinigilan ito. Nang makita ito, nagwala si Jia Yao at sumigaw na bitawan agad ni Chen ang lalaki. Nagbanta siyang tatawag ng security kung hindi siya aalis ngayon din. Dahil doon, naalala ni Chen kung paano nagsimula ang lahat sa pag-aayos ng kanyang lolo ng mapapangasawa para sa kanya. Naalala niya ang unang beses na nakita niya si Jia Yao, nasa loob pa ng kotse. Noon, inakala niyang magkakaroon siya ng mahaba at masayang buhay kasama niya. Ngunit sa pagbalik sa realidad, napagtanto niyang isa lang itong ilusyon at binalaan siya na pagsisisihan niya ito. Habang paalis siya, tumawa si Jia Yao, sinasabing ang pinakamalaki niyang pagsisisi ay ang magkaroon ng walang kwentang asawang tulad niya. Sa labas, habang nasa scooter niya, nakatanggap ng tawag sa cellphone ang ating bida. Isang maginoo ang tumawag para ipaalam na tapos na ang kanyang 3 taong pagsubok bilang manugang ng pamilyang Wang. Kaya naman, ang susunod na misyon ng ating bida ay isang business trial sa malaking lungsod. Bukod pa rito, ipinaalam ng maginoo na binili ng Old Master ang Huaxing Group at ginawa siyang chairman. Tinanong ng lalaki ang tungkol sa Young Madam, ngunit sinabi ng ating bida na hindi ito karapat-dapat sa kanyang pamilya. Umuwi si Jia Yao at natagpuan ang isang hindi inaasahang eksena. Nakita niya ang ating bida na nag-impake at tinanong kung tumatakas ba siya ng bahay dahil lang sa isang maliit na bagay. Inasar pa siya ni Jia Yao, sinabing kumakain at nakatira siya doon ng libre, kaya dapat tiisin niya na lang. Ngunit sumabog si Chen at isinumbat sa mukha niya ang lahat ng kahihiyang tiniis niya sa loob ng 3 taon. Sumigaw siya na tiniis niya ang lahat dahil may pakialam siya sa kanya, pero hindi na niya kaya pa. Nang may apoy sa kanyang mga mata, sa wakas ay humingi ng diborsyo ang ating bida, na ikinagulat ng babae. Hindi siya makapaniwala sa kapangahasan nito, at sinubukan pa rin siyang sisihin, tinawag siyang walang kwenta. Sinubukang takutin siya ni Jia Yao, sinasabing mawawala sa kanya ang marangyang apartment at ang kotse, pero wala siyang pakialam. Sa galit, pumayag siya sa diborsyo at nagreklamo tungkol sa kanyang lolo na ipinakasal siya sa isang talunan. Pagkatapos ay iminungkahi ng ating bida na ayusin na nila ang lahat sa City Hall kinaumagahan. Ngunit, gumawa siya ng dahilan, sinasabing bukas ay ang 80 kaarawan ng kanyang lola. Sinabi rin niya na kailangan niya munang pag-usapan ang bagay na yon sa pamilya dahil isa itong lumang kasunduan. Habang papalayo ang ating bida, sumigaw siya na pagsisisihan niya ito at babalik na gumagapang. Pagkaalis niya sa gusali, nakatanggap ng tawag ang ating bida na nagsasabing naghihintay ang sasakyan para sa kanya sa kanto. At pagliko niya sa kanto, sinalubong siya ng isang hanay ng mga Rolls Royce, at ilang mga lalaking nakasuit na tinatawag siyang Young Master. Sa kabila ng ulan, inalok siya ng isa sa mga lalaki ng payong, ngunit tinanggihan ng ating bida ang alok. Sinabi niyang baka makatulong ang bumabagsak na tubig para luminaw ang kanyang isip pagkatapos ng lahat ng nangyari. Pagkatapos, nilagyan siya ng Amerikana ng isa sa kanyang mga tauhan, at sa wakas ay sinabi ng ating bida na oras na para umalis. Humagibis ang konvoy ng mga mamahaling sasakyan na nakuha ang atensyon ng lahat sa kalsada. Nagulat ang mga tao na makakita ng napakaraming Rolls Royce na magkakasama at nagtataka kung ano ang nangyayari. Maging si Jia Yao ay narinig ang ingay mula sa kanyang bintana at nagtaka kung may mahalagang taong dumating. Sa loob ng sasakyan, pinag-isipan ng ating bida ang kanyang tunay na pagkatao.
Dahil hindi ito alam ng mundo, pero ang pamilyang Ye ang pinakamisteryoso at pinakamayaman sa lahat, na may $100 milyon, 000 na yaman. Hindi nagtagal, dinala ang ating bida sa isang helicopter na naghihintay na sa kanya. Lumalabas na ang mga tagapagmana ng pamilyang Ye ay dumadaan sa mahigpit na pagsasanay mula sa edad na 3. Bukod pa riyan, binibigyan sila ng mga matatanda sa pamilya ng mga espesyal na pagsubok para hubugin ang kanilang karakter. At 3 taon na ang nakalipas, ipinadala siya ng kanyang lolo sa pamilyang Wang bilang isang ganap na nobody para sa isang identity test. Noon, kusang loob niyang tinanggap ang hamon, ngunit ngayon ay ganap nang nagbago ang mga bagay. Sa kabila ng lahat ng sakit, isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi, tapos na sa wakas ang kanyang pagsubok, at sinalubong siya pabalik ng kanyang mga tauhan. At ngayon, nakatayo sa harap ng isang higanteng mansyon, idineklara ng ating bida nang may paninindigan na nagbalik na si Chen. Samantala, kinabukasan ng alas 10 ng umaga, nagtipon ang pamilyang Wang sa Shishan Villa area para sa isang party. Doon, napansin ng lola ni Jiayao, ang matriarch ng Wang, ang pagkawala ng ating bida at tinawag siyang talunan. Nahiya si Jiayao at nagsinungaling, sinabing marahil ay pumasok siya sa trabaho para hindi maghinala. Ngunit sinimulan siyang tuyain ng kanyang mga pinsan, sina Wang Yuanyuan at Wang Xiaoji, dahil sa kanyang trabaho bilang delivery guy. Nang marinig ang panunuya, nagalit ang lola at inutos na dalhin agad doon ang ating bida, sinabing wala siyang modo. Walang magawa, nagpasya si Jiayao na sabihin sa lahat na sila ay magdidiborsyo na talaga. Nagulat ang matandang babae at sumigaw, tinatanong kung sino ang nagbigay sa kanila ng pahintulot para doon dahil ang kasal ay inayos. Pagkatapos ay nagsimulang umiyak si Jiayao at gumawa ng kasinungalingan na niloloko siya ni Chen para iligtas ang sarili. Naniwala ang lola at nagalit ng husto, tinawag na hayop ang ating bida dahil sa pagtataksil sa kanyang apo. Bumulong pa ang isa sa mga pinsan kay Jiayao na hindi katakatakang maghahanap siya ng iba dahil hindi man lang niya ito hinawakan. Kahit na walang pakialam ang matanda at iginiit na wala siyang karapatang gawin yon. Inutusan niya silang tawagan siya agad para maipataw niya ang hustisya ng pamilya. Masunuri namang kinuha ni Jiayao ang kanyang telepono para tumawag at sa kabilang linya, sumagot ang ating bida. Sinabi ni Jiayao sa kanya na gustong makipagkita ng kanyang lola, ngunit tumanggi ang ating bida na pumunta. Pagkatapos ay binabaan niya ito ng telepono, na ikinagalit nito ng husto sa kanyang kapangahasan. Sinabi niya sa matanda na hindi siya darating, at lalo pang nainis ang lola sa kanyang kawalang galang. Kaya, inutusan ng lola ang pinsang si Xiaoji na kunin siya ng pilitan, at gustong-gusto ng lalaki ang ideya na bugbugin siya. Habang may kumpiyansang umalis ang pinsan, naghihintay ang pamilyang Wang upang makita kung ano ang mangyayari. Pagkatapos ay sinamantala ng matanda ang pagkakataon na mag-anunsyo ng mahalagang bagay sa lahat. Inihayag niya na isang bagong misteryosong chairman ang pumalit sa Huaxing Group kahapon lang. At dahil may $70 milyon na kontrata ang pamilyang Wang na nakataya, kailangan nilang pasayahin ang bagong boss. Samantala, tinanong siya ng isa sa mga tauhan ng ating bida kung bakit suot pa rin niya ang uniforme ng delivery. Ipinaliwanag ng ating bida na ngayon ang huling araw ng kanyang kontrata, at kailangan niyang tapusin ang kanyang sinimulan. Dahil hindi pa oras para ibunyag ang kanyang pagkatao, at mas mabuting pagmasdan ang kanyang mga kaaway mula sa anino. Sa sandaling iyon, tinawagan ni Xiaoji ang ating bida at tinanong kung nasaan siya para makapag-usap sila. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ng ating bida na nagde-deliver siya sa LV1 Residential Community. Isang malisyosong ngiti ang ibinigay ni Xiaoji at sinabihan siyang maghintay doon dahil papunta na siya. Pagkatapos nito, pinaharurot ng pinsan ang kanyang sasakyan na may malinaw na intensyong sagasaan ang ating bida. Sinabi ni Xiaoji sa ating bida na pumasok sa sasakyan dahil gustong makipagkita ni Lola. Ngunit binalaan siya ng ating bida na walang makakapigil sa diborsyo. Nagalit ang pinsan at sinabing gusto ni Lola na ipataw ang hustisya ng pamilya. Inakusahan niya ito ng panloloko at sinabing kaya nararapat siyang turuan ng leksyon. Pagkatapos ay tinanggal ng ating bida ang kanyang helmet at tinanong kung si Jiayao ba ang nagsabi niyon. Nang marinig ang kumpirmasyon, hindi na niya napigilan. At pagkatapos ay nagsimulang tumawa ng malakas ang ating bida na ikinalito ng pinsan. Hindi nagtagal, naging seryoso siya at tinawag na walang hiya si Jiayao dahil sa pagsisinungaling. Nagulat si Xiaoji sa kanyang nakakatakot na titig na parang sa isang nakatataas. Kahit na sinabihan siya ng pinsan na pumasok sa sasakyan, ngunit muling tumanggi ang ating bida. Binuksan ni Xiaoji ang pinto ng kotse para daanin sa suntukan ang lahat. At pagkatapos, sumugod siya para subukang suntukin ang ating bida. Pero madali itong naiwasan ng ating bida at sinampal pa ang pinsan sa mukha. Dahil sa kahihiyan, naglabas ng kutsilyo ang lalaki at nagbantang tatapusin na ang ating bida. Pero hindi man lang siya natinag at naiwasan ang atake ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos ay gumanti ang ating bida ng isang sapul na suntok sa mukha ng pinsan. Nakahandusay sa lupa, narinig ni Xiaoji ang ating bida na sinasabing hindi na siya ang tuta ng pamilyang Wang.
Dahil simula ngayon, walang sinuman ang uutos sa kanya maliban na lang kung papayagan niya. Dahil talunan, nagawa na lang magbanta ng pinsan habang paalis ang ating bida. Samantala, tuloy pa rin ang birthday party sa Wanhao Hotel. Nakita ng pamilyang Wang ang pagdating ng kotse ni Shiji at sabik na naghintay. Pinuri pa ng lola ang bilis ng kanyang apo sa pag-aakalang dala niya ang ating bida. Pero sa gulat ng lahat, bumaba ng kotse ang lalaki na bugbog sarado at tumakbo sa kanyang lola. Nagulat, tinanong niya kung sino ang umatake sa kanya at agad niyang sinisi ang walang kwentang asawa ni Jia Yao. Ang ama ni Shiji, si Wang Jiqiang, ay nag-aalab sa galit at nanumpa na wawasakin niya ang ating bida. Iminungkahi ng pinsan na tumawag ng pulis pero may ibang plano ang lola. Sabi niya, isa yung kahihiyan at ayusin niya ang problema sa loob ng pamilya. Inutusan ng matanda si Ziqiang na gamitin ang kanyang mga koneksyon sa masasamang loob para turuan siya ng leksyon. Kalahating oras ang lumipas, nagde-deliver ang ating bida sa komunidad ng Huayuan. At doon, pinaligiran siya ng dalawang siga na nagsabing sumama siya ng walang gulo. Agad naisip ng ating bida na pinadala ng pamilyang Wang ang mga lalaki at tumanggi siyang sumama. Kaya sinugod siya ng mga siga na may utos na baliin muna ang kanyang mga kamay. Pero tapos na ang laban bago pa man ito magsimula, at ang dalawang maton ay nasa lupa na, sumisigaw sa sakit. Kalmado namang umalis ang ating bida, gumaan ang loob na hindi naapektuhan ang kanyang trabaho. Pero, tumayo ang isa sa mga lalaki, namumula ang mata sa galit, at sinabihan siyang huminto. Pagkatapos ay hinawakan siya ng siga mula sa likod, sinusubukang pigilan siyang umalis. Ang ating bida naman, ang pagkain lang ang inaalala, na sa kabutihang palad ay hindi nasira. Pagkatapos noon, umalis na siya sakay ng kanyang scooter para sa huling delivery ng araw na yon. Nasa kasagsagan na ang birthday party ni matandang Ginang Wang sa Marangyang Wanhao Hotel. Samantala, ipinaalam ni Wang Jiqing sa kanyang ina na ang mga maton na inupahan niya ay bugbog sarado kay Chen. Dahil dito, naggitngit ang matriarka at nagtaka kung ang walang kwentang manugang na iyon ay isang martial artist pala. Sakto namang may isang lalaking nag-anunsyo na dumating na si Ma Kun, ang big boss ng delivery company, para magbigay galang. Agad siyang nakilala ni Wang Jiqiang bilang boss ng ating bida at bumulong sa kanyang ina na mayroon siyang ideya. Pagkatapos nito, nagpakilala si Ma Kun at nag-abot ng napakamahal na bote ng alak bilang regalo sa may karawan. Nagbigay siya ng pilit na pasasalamat at napansin ni Ma Kun ang masama niyang timpla. Sinabi ng matanda na may problema ang kanyang pamilya. Dahil doon, isinama ni Wang Jiqiang si Ma Kun sa isang tabi at sinimulang ikwento sa negosyante ang lahat tungkol kay Chen. Nagsinungaling siya ng harapan, sinasabing nanloko ang lalaki, at sinaktan pa ang kanyang anak, na ikinagulat ng boss. Nag-inosente si Wang Jiqiang na parabang wala siyang magagawa, pero agad na iminungkahi na matutulungan siya ng boss dito. At kaya inihayag niya na si Chen ay nagtatrabaho bilang delivery driver para sa kumpanya ni Ma Kun na isang malaking sorpresa. Sa pagnanais na makuha ang pabor ng mayamang pamilya, inako ni Ma Kun ang buong responsibilidad at sinabing personal niyang hahawakan ang lahat. Dahil doon, tinawagan ng boss ang isang empleyado at inutusan itong gumawa ng peking delivery order papuntang Wanhao Hotel. Makalipas ang 15 minuto, huminto ang ating bida sakay ng kanyang scooter sa harap ng party venue na walang kaalam-alam. Kinuha ni Chen ang kanyang telepono at tinawagan si Ma Kun, ipinaalam na dumating na ang pagkaing in-order niya. May tusong ngiti, sinabi ni Ma Kun kay Wei Chen na dalhin ang order diretsyo sa loob ng party hall. Nagtaka ang ating bida at sinabing bawal sa loob ang mga delivery driver, pero pagkatapos ay nakilala niya ang hotel. Sa kabilang linya, nagpalitan lang ng masasamang tingin at ngisi si Namskyun at matandang Ginang Wang. Nagbago ng tono, nagpanggap siyang sumang-ayon, at sinabi sa driver na maghintay sa pasukan ng hotel para ibigay ang order. Naghinala sa buong sitwasyon, pumasok ang ating bida sa hall, dala-dala ang kanyang delivery bag. Pagpasok niya, nakita niya ang kanyang boss kasama ang pamilyang Wang at agad na napagtanto na pumasok siya sa isang patibong. Sa harap ng lahat, tinuro ni Ma Kun ang binata, at sinigawan siyang hubarin ang kanyang uniforme at ibigay ang kanyang badge. Lubos na nalilito si Chen at may hindi magandang tingin, nagtanong kung tungkol saan ang lahat ng ito. Sumulpot si Wang Xiaoji at tinawag siyang tanga dahil hindi nakilala ang sarili niyang boss, si Ma Kun. Ngumisi si Ma Kun ng mapanukso at sinabing, kung hindi siya naniniwala, tatawagan niya ang manager na nag-hire sa kanya. At ganoon na nga, tumunog ang telepono ni Chen, ito ang kanyang manager, sinasabing tanggal na siya sa trabaho dahil sa pag-offend sa presidente ng kumpanya. Nadismaya ang ating bida dahil gusto niyang umalis sa trabaho ng may dignidad pero ngayon ay nasira na ang lahat. Dahil wala nang magawa, sinimulan niyang i-unzip ang kanyang delivery jacket sa harap ng lahat ng tao. Nagsimulang tumawa at hiyain siya ni Wang Jiqiang at ng kanyang anak, tinatanong kung nasaan na ang lahat ng kanyang kayabangan. Habang hinuhubad ang jacket, kalmadong nagtanong si Chen kung hindi ba mag-expire ngayong taon ang agency contract ni Ma Kun. Nagulat si Ma Kun at nagtanong kung paano niya nalaman yon, pero mabilis na idinagdag na wala siyang pakialam doon.
Ngumiti ang ating bida at ipinaalam sa kanya na hindi na niya kailangang pumunta sa Kapitolyo dahil hindi na siya magiging ahente ng kumpanya. Nagalit si Makun at sumigaw, tinatanong kung sino siya sa akala niya, at pagkatapos ay ipinagyabang ang kanyang pagkakaibigan sa si. Nang makita ang kapangahasan ng binata, nawala ng pasensya si matandang Ginang Wang at inutusan siyang lumuhod kaagad. Inakusahan niya ito ng panloloko at pambubugbog sa kanyang apo, at idineklara na igagawad niya ang hustisya ng pamilya sa harap ng lahat. Bahagyang umisi si Chen at nagtanong kung bakit siya luluhod, sinasabihan ang matriarka na managinip na lang. Ipinaalala sa kanya ng matanda na 3 taon na ang nakalipas, nangako siyang tatanggapin ang hustisya ng pamilya kung sakaling may gagawin siyang mali. Inilagay ng ating bida ang isang kamay sa kanyang dibdib at kinumpirma na nananatili pa rin ang kanyang pangako, dahil siya ay isang taong may isang salita. Nasiyahan sa sagot, inutusan ni Wang Jikyong ang kanyang mga tauhan na dalhin ang higanting dragon ruler ng pamilya. Ilang sandali pa, lumitaw ang isa sa kanyang mga tauhan na may hawak na gintong ruler na may ulo ng dragon sa dulo. Nagulat ang mga bisita, nagbubulungan na ang mapalo ng bagay na yon ay siguradong masakit sa loob ng hindi bababa sa 3 araw. Si matandang Ginang Wang, na may tingin puno ng puot, ay inutusan si Wang Jikin na paluin si Chen Chen ng 20 beses gamit ang bagay. Biglang humarang ang ama ni Jiaoyo, sinasabing kasalanan niya kung bakit hindi na disiplina ang kanyang manugang at siya na mismo ang gagawa nito. Pero bago pa siya makagawa ng anuman, biglang sumulpot si Jiaoyo at inagaw ang ruler, sinasabing siya ang papalo sa kanyang asawa. Tinitigan siya ng ating bida, iniisip na bukod sa niloko at pinaratangan ng mali, ngayon gusto pa siyang saktan ng sarili niyang asawa. Sarkastikong sinabi ni Chen na nakapangasawa siya ng isang tunay na ulirang asawa at umungol lang si Jiayao. Sabi niya, bilang asawa niya, siya lang ang pwedeng pumalo sa kanya. Dahil ang hayaan ng iba na gawin yon ay magdudulot ng kahihiyan sa kanya. Hindi ito nagustuhan ni Wang Shiji at sinubukang agawin pabalik ang ruler mula sa kanyang pinsan na nagulat sa kanyang ginawa. Sa galit, sumigaw ang pinsan na wawasakin niya ang mukha ng ating bida at itinaas ang ruler para pumalo. Gayunpaman, mas mabilis si Chen at nagawang iwasan ang palo sa huling segundo na nagpatulala sa kanyang pinsan. Sinamantala ang pagkakataon, nagpakawala ang ating bida ng isang malakas na suntok sa mukha ni Wang Xiaoji na nagpatilapon sa kanya. Nalaglag ang panga ng mga bisita, hindi makapaniwala na ang manugang ng pamilya ay pinabagsak ang tagapagmana. Nagpupuyo sa galit si matandang Ginang Wang at sumigaw na maraming boss at direktor na naroroon na maaaring magpaaresto sa kanya doon din. Ipinagtanggol niya ang kanyang sarili, sinasabing nakita ng lahat na si Wang Xiaoji ang unang umatake sa kanya at self-defense lang ang ginawa niya. Inakusahan siya ng ama ni Jia na isang taong walang karangalan dahil sa pagtalikod sa kanyang pangakong tanggapin ang hustisya ng pamilya. Ipinaliwanag ng ating bida na tatanggapin niya ang parusa, ngunit ang kondisyon ay kung mayroon talaga siyang nagawang mali. Pagkatapos ay sumigaw ang matriarka na niloko niya si Jiayo sa likod nito at binugbog ang kanyang apo, tinatanong kung hindi pa ba yon sapat. Sumigaw pabalik si Chen na sa loob ng 3 taon ay minahal niya ang kanyang apo, at ang totoong manloloko ay si Jiao, na pumunta sa hotel kasama si Fang Chao. Nagsimulang magsismisan ang mga bisita tungkol kay Fang Chao, at sa mga chismis na gusto siya ng pamilyang Wang bilang kanilang manugang. Dahil desperada, nakiusap si Jiao na huwag silang pakinggan at gumawa ng kwento na nakipagkita siya kay Fang Chao para pag-usapan ang negosyo. Ginipit ng ating bida si Jiao, tinatanong kung kailangan ba ng hotel room at bathrobe para sa isang business meeting. Nagkataon naman, dumating mismo si Fang Chao sa party sa mismong sandaling iyon na ikinagulat ng lahat ng bisita. May dalang regalo para sa may kaarawan, lumapit siya sa grupo at nagtanong kung ano ang nangyayari. Tumakbo si Jiao sa kanya, nagpapakabiktima, at sinabing inaakusahan siya ni Chen na may relasyon sila. Habang yakap ang babae, sinabi ni Fang Chao sa lahat na huwag pakinggan ang lalaki, at sinabing inosente sila. Pagkatapos ay hinamon niya si Chen na magpakita ng anumang ebidensya, habang iniisip sa sarili na nabura na niya ang lahat ng ebidensya. Nag-iba ng usapan, sinabi niyang may ibang dahilan ang paninira, at ibinunyag na isa ring delivery driver ang lalaki. Nagsinungaling si Fang Chiol, sinabing napakasama ng ugali ng driver, at inihagis nito ang pagkain sa lupa, kaya binigyan niya ito ng masamang review. May ngiti ng tagumpay, itinuro niya si Makun at sinabing makukumpirma ng boss ang lahat sa mga talaan ng kumpanya. Inilabas ni Makun ang kanyang telepono at kinumpirma ang 1-star na negatibong review, eksakto tulad ng inilarawan ng mayamang lalaki. Nagsimulang tawagin ng mga bisita ang ating bida na isang hamak na tao na naghahanap lang ng paghihiganti. Walang kibo, tiningnan ni Chen ang mag-asawa at tinanong kung hindi ba nila ipapaliwanag ang dahilan kung bakit niya ibinato ang pagkain. Inakusahan siya ni Jiao na hindi dedikado sa kanyang trabaho at mayroong napakasamang kakayahang humarap sa pressure. Napahagalpak ng tawa ang ating bida sa kanya, iniisip kung anong pag-asa pa ang posibleng natitira para sa kanya.
Mula doon, humarap siya kay matandang Ginang Wong at tinanong kung mayroon ba siyang anumang patunay na siya'y nanloko. Sa harap ng tanong, natigilan si matandang Ginang Wong at umiwas ng tingin si Jia Yao, hindi alam ang sasabihin. Sinabi ng matriarka na dahil walang sinuman ang may patunay, dapat na nilang kalimutan ang isyu ng panloloko, ngunit hindi ang pananakit. Sumagot ang ating bida na inatake siya ni Wang Xiaoji gamit ang isang sandata at nagbanta na tatawagan siya ng pulis. Nagalit ng husto ang lola, inaakusahan siya na lumakas ang loob matapos pakinabangan ang kanyang pamilya sa loob ng 3 taon. Tiniyak siya ni Chen, sinasabing palagi niya itong iginagalang at nangangakong hindi gagawa ng gulo para sa kanyang apo. Pagkatapos na may seryosong tingin, ipinahayag niya ang kanyang kaisa-isang hiling na sa wakas ay aprubahan na niya ang kanilang diborsyo. Nagsimula ng talumpati ang matandang babae, sinasabing ang kasal ay hiling ng kanyang yumaong asawa, kaya't pinanatili niya ito. Nang marinig ito, nagsimulang magbulungan ang mga bisita sa party tungkol sa sitwasyon ng pamilya Wong. Nagpatuloy ang matriarka, pinupuri ang kanyang apo bilang numero 1 dilag sa lungsod, at sinasabing hindi karapat-dapat si Chen para sa kanya. Inanunsyo niya na hindi na niya susundin ang habilin ng kanyang asawa at palalayasin si Chen mula sa pamilya noon din. Tuwang-tuwa si Wang Jiqiang sa desisyon at tumawag ng waiter upang magsilbi ng inumin para sa lahat upang magdiwang. Agad na binati ng mga bisita ang pamilya sa pag-alis sa walang kwentang manugang at sinabing, mas karapat-dapat si Jia Yao sa iba. Pagkatapos ay isiniwalat ng ina ni Jia Yao, si Sulan, na sa loob ng 3 taon, natutulog ang mag-asawa sa magkahiwalay na silid ng walang anumang ugnayan. Isinigaw niya para marinig ng lahat na ang kanyang anak ay birhen pa, na labis na ikinahiya ni Jia Yao sa revelasyon. Pinapanood lang ng ating bida ang buong eksena na may malamig at malayong tingin, pinoproseso ang pampublikong kahihiyan. Naisip ng ating NC sa sarili na ito ang pinili ni Jia Yao, ang tratuhin na parang isang kalakal ng sarili niyang pamilya. Kumuha siya ng isang baso ng alak at binati ang kanyang dating asawa sa wakas ay malaya na siyang makahanap ng isang kalebel niya. Si Jia Yao, na may ere ng pagiging superior, ay nagsabing kung luluhod siya at magmamakaawa, baka pag-isipan niyang muli ang diborsyo. Galit na galit si Chen at tinanong kung bakit siya ang dapat magmakaawa, samantalang siya naman ang unang nanloko. Sa harap ng kanyang kapangahasan, ikiniling lang niya ang baso ng alak sa kanyang kamay nang walang anumang salita. Isang segundo ang lumipas, ibinuhos niya ang buong laman ng baso sa mukha ni Jia Yao at sinigawan siya na hindi siya karapat-dapat. Lubos na natigilan si Jia Yao sa ugali ng kanyang dating asawa at sumigaw na tuluyan na itong nawala sa sarili. Pagkatapos ay tumakbo siya sa kanyang lola upang magreklamo na ang diborsyo ay hindi sapat na parusa para sa ating bida. Ipinakita ni Wang Xiaoji ang kanyang pasapasang mukha at sumang-ayon na kailangan nilang turuan ng leksyon ang lalaki. Dahil doon, nagbigay ng talumpati ang matriarka, sinasabing sinayang ni Chen ang 3 taon ng buhay ng kanyang apo. Dahil dito, humingi ng tulong ang matandang babae sa lahat ng mga bigatin sa party upang tuluyang sirain ang buhay ng ating bida. Nagsimulang magsismisan ang mga bisita tungkol sa desisyon ng pamilya Wong, iniisip kung ganoon ba talaga yon kaseryoso. Sa sandaling iyon, pumasok si Fang Chao at sinabing susuportahan niya ang pamilya sa pamamagitan ng pagbabawal kay Chen na manatili sa anumang hotel sa lungsod. Inasar pa ng lalaki ang ating bida, sinasabing makakatulog niya ang dati nitong asawa at paluluhurin siya para magmakaawa. Agad-agad, isang lalaking nagngangalang Zhong Wei ang nag-alok ng tulong, nang angakong hindi makakahanap si Chen ng trabaho sa anumang restaurant. Dumating din si Makun, ang dating boss ni Chen, at ginagarantiyahan na hindi na makakapagtrabaho bilang delivery driver ang binata. Hindi man lang natinag ang ating bida at mahinahong nagtanong kung may iba pang sektor na mag-blacklist sa kanya. Tumayo ang CEO ng isang duwag na kumpanya at sinabing hindi rin kukunin ng mga bar at nightclub ang binata. Sa harap ng sitwasyon, ipinaalala ni Wang Xiaoji sa lahat na marunong makipaglaban si Chen at baka subukang maging bodyguard para sa isang mayaman. Dahil doon, natahimik ang mga bisita, dahil walang sinuman doon ang nakakakilala sa bawat isang mayaman sa lungsod. Ngunit isang misteryosong lalaki ang lumitaw na may ngisi sa kanyang mukha, na para bang kaya niyang lutasin ang mismong problemang iyon. Bigla, isang napakagandang babae ang pumasok sa party, na nakuha ang atensyon ng lahat dahil sa kanyang ganda. Namutla ang isa sa mga negosyante nang makita siya, at nagmadaling lumapit upang humingi ng paumanhin dahil hindi siya nasalubong ng mas maaga. Halos maglaway si Makun sa babae, at hiniling kay President Wong na ipakilala sila kaagad. Pagkatapos ay pinagalitan siya ng lalaki, dahil sa hindi pagkilala sa sikat na vice-presidente ng grupo ng Huaxing, si Kyun Hong-yon. Ang revelasyon na ang babaeng ito ay ang ng isang napakalakas na grupo ay nag-iwan sa lahat na gulat na gulat. Bukod pa riyan, nagkomento sila na habang misteryo ang presidente ng grupo, si Kyun Hong-yon ay hindi kapanipaniwalang makapangyarihan. Pinapanood ng ating bida ang lahat mula sa malayo, iniisip na may bahagyang ngisi na ito ang kanyang kumpanya. Nilapitan ni Wang Jiqiang ang babae at sinabing siya lang ang nakakakilala sa lahat ng mayayaman sa lungsod.
Sumang-ayon si Ma Kun na may malokong ngiti, sinasabing kaya lahat ng mayayamang lalaki ay gustong makilala siya. Tinignan siya ng masama ng babae dahil sa komento, at mabilis na humingi ng paumanhin ang lalaki sa pagsasalita ng wala sa lugar. Kahit na, patuloy na naglalaway si Ma Kun at iniisip sa sarili na tiyak gumamit siya ng ilang mga daya para umakyat ng ganoon kataas. Mula doon, formal na hiniling ni Wang Jiqiang kay Kyun Hong-yeon na tulungan silang sirain ang buhay ni Chen. Sa harap ng hiling, kinuha lang ng babae ang kanyang kahanang sigarilyo nang hindi nagpapakita ng anumang reaksyon. Pagkaraan ng ilang sandali, eleganteng kumuha siya ng isang sigarilyo mula sa kaha at inilagay ito sa kanyang mga labi. Agad-agad, ilang mga lalaki ang nag-abot ng kanilang mga lighter sa kanya, na nagpapatunay ng kanyang malawak na impluensya. Gayunpaman, tuluyang binaliwala ng babae ang mga lighter, at lahat ng mga lalaking nakapaligid sa kanya na may mga tingin ng paghanga. May tiwalang iti, sinabihan lang ni Kyun Hong-yeon ang ating bida na lumapit. Lumakad papunta sa vice-presidente ng Hwaxing, ang sarili niyang kumpanya, at tinanong kung ano ang gusto nito. Tinitigan siya sa mata, hiniling ng babae sa ating bida na sindihan ang kanyang sigarilyo. Ang kilos na ito ay nag-iwan sa lahat ng mga bisita na tulala, hindi maintindihan kung bakit niya ito bibigyan ng pansin. Walang kibo, nagbigay ng prangkang sagot ang ating bida na wala siyang lighter, na ikinagulat nito. Nagalit ang mga lalaki sa kapangahasan ng binata na tumanggi sa isang kahilingan mula sa pinaka-inaasam na diyosa ng lungsod. Dahil doon, tumayo si Kyun Hong-yeon at hinarap ang binata para asikasuhin ang sitwasyon. Pagkatapos ay tinanong niya ang kanyang pangalan, ngunit nagkunwaring walang alam ang lalaki. Sarkastikong sumagot ang ating bida, tinatanong kung hindi ba niya narinig noong nabanggit na ang kanyang pangalan. Sinubukang ipagtanggol ni Wang Jiqiang ang karangalan ng babae, ngunit pinigilan niya ito sa isang simpleng kumpas ng kamay. Pagkatapos ay lumapit siya kay Chen at sinabing bibigyan niya ito ng paraan para makalabas dahil sa kanyang apelyido. Sinuri niya ito mula ulo hanggang paa at pagkatapos ay inanyayahan siyang maging personal na bodyguard niya. Kasabay nito, nagsimulang magsismisan ang mga bisita, iniisip kung nagkaroon ba ng interes sa kanya ang makapangyarihang babae. Mula sa malayo, pinapanood ni Jiayao ang eksena ng may selos, hindi na intindihan kung ano ang nangyayari. Sinamantala ni Wang Jiqiang ang pagkakataon at tinanong si Kyun Hong-yeon para sa buong pangalan ng bagong presidente. Ang babae, gayunpaman, ay umiwas sa tanong, sinasabing gusto ng kanyang boss na panatilihing lihim ang kanyang pagkakakilanlan sa ngayon. Napagtanto ng ating bida na wala siyang ideya kung sino siya at nagtanong kung paano niya plano siyang tulungan. May tiwalang ngiti, sinabi niyang kaya niyang mamagitan sa sitwasyon kung luluhod siya at hihingi ng tawad. Pagkatapos, inalok niya siya ng trabahong bodyguard na may sweldong 200,000 sa isang taon. Nagsiselos si Jiayao at nagreklamo sa kanyang lola na sinusubukan ni Kyun Hong-yeon na kalabanin ang kanilang pamilya. Gayunpaman, kinikilala ng matriarka na ang babae ay napakatalino, kaya't hawak niya ang ganoong kataas na posisyon. Siya ang tipo na hindi kailanman nagagalit sa sinuman ng walang dahilan at kayang paibigin ang sinumang lalaki. Sa harap ng alok, tiningnan lang siya ng seryoso ng ating bida at tinanggihan ang alok. Ang kanyang hindi inaasahang sagot ay nag-iwan kay Jiayao na lubos na nagulat, hindi maintindihan kung bakit siya tatanggi. Nagalit din si Kyun Hong-yeon dahil sa pagtanggi sa kanya sa publiko at sinabihan ang lalaki na ulitin ang kanyang sinabi. Sinalubong ng ating bida ang kanyang tingin ng may matatag at mapanghamong hitsura na hindi nagpapakita ng takot sa babae. Pagkaraan ng ilang sandali, lumapit siya sa kanyang tainga at inulit ng may paninindigan na tinatanggihan niya ang alok. Ang matapang na kilos at ang kalapitan ng binata ay nag-iwan sa makapangyarihang babae na tuluyang natigilan at namumula. Nainis si Wang Jiqiang sa eksena, ngunit sinabi ni Chen na malapit lang siyang nagsalita para marinig siya ng malinaw. Habang namumula ang kanyang mukha sa galit, sinabi ni Kyun Hong-yeon sa ating bida na napakatapang niya para hamunin siya. Mula noon, humarap siya sa matriarka at idineklara na susuportahan niya ang pamilya Wong sa pagdurog kay Chen. Nang marinig ito, nagdiwang si Jiayao at ang mga bisita, dahil ngayon ay wala nang anumang pag-asa ang lalaki sa lungsod. Tinatanong naman ng ating bida kung personal ba ang kanyang desisyon o kinakatawan nito ang buong grupo ng Hwaxing. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa kanya na siya ay vice-presidente lamang at walang karapatang magsalita para sa kumpanya. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita, sumasang-ayon na hindi niya kayang gumawa ng ganoong kalaking desisyon ng mag-isa. Dahil dito, gumawa ng kwento si Kyun Hong-yeon, sinasabing ang bago at misteryosong presidente ng grupo ay kanyang kasintahan. Lubos na nagulat si Chen at nagtaka sa sarili kung kailan pa siya naging kasintahan ng babaeng ito. Sinabihan niya ito ng harapan tungkol sa kanyang kasinungalingan, ngunit inulit niya ito ng may paninindigan para marinig ng lahat. Agad na naniwala sa kanya ang mga bisita at sinimulang batikusin ang ating bida sa pangangahas na hamunin siya. Tuwang-tuwa si Wang Jiqiang, naniniwala na ngayon na sigurado na ang 70 milyon na pondo. Hiniling ni Kyun Hong-yeon sa lahat na ilihim ang kanilang relasyon upang protektahan ang kanilang privacy.
Bahagya lang nang umisi ang ating bida, napagtantong takot siyang malantad ang kanyang kasinungalingan. Napansin ng babae ang kanyang mapanuksong ngiti, at inis na nagtanong kung ano ang nakakatawa sa sitwasyon. Ngunit iniisip lang niya sa sarili na ang presidente ay talagang mayaman at gwapo, ngunit hindi talaga siya ang tipo nito. Patuloy na nagsisinungaling si Kim Hong-in, sinasabing nahulog ang loob ng presidente sa kanya, at umupa pa ng isang isla para sa kanya. Natigilan ang ating bida sa kanyang kwento, ngunit nagpasya siyang hindi na ito dapat pagtalunan pa. Kaya, lumingon siya kay Jia Yao at sinabing oras na para pumunta sa registry office para tapusin ang diborsyo. Pero pinigilan sila ni Wong Xiaowei, sinabihang manatili muna para sa anniversary banquet bago sila maglaho sa syudad. Pinuri naman ng pinsan si Ma Kun sa pagpapahiya kay Yi Chen kanina, at sinabi ng dating boss na sana ay nirecord niya ito. Nang marinig ito, kumislap sa galit ang mga mata ng ating bida, at nagpasya siyang kailangang pagbayaran iyon ni Ma Kun. Dahil doon, kinuha niya ang kanyang telepono at tumawag sa harap ng lahat, walang pakialam kung sino ang nanonood. Sa tawag, tinawag siya ng isang tao bilang third young master, at nagtanong siya tungkol sa si ng tuan-tuan. Inutos ni Yi Chen na bawiin agad ang lisensya ng delivery agency ng syudad. Sa kabilang linya, kinumpirma ng lalaki na gagawin ng CE ang lahat para makilala ang kanyang lolo. Pagkatapos ay sinabi ng ating bida na mag-aayos siya ng hapunan para sa kanya bilang gantimpala sa magandang trabaho. Pagkababa niya ng tawag, bumalot ang katahimikan sa bulwagan, at lahat ay nakatitig na lang sa kanya. Nagsimulang tumawa ng malakas si Wong Xiaowei at tinanong kung sino si Yi Chen sa akala niya para gumawa ng ganoong katawa-tawang banta. Inasar din ni Ma Kun ng lalaki, sinasabing wala siyang naloloko sa maliit na pag-arteng iyon. Tinawag pa ng lalaki ang kanyang lolo na isang matandang magsasaka, at sinabing masyadong bilyonaryo ang CE para sa kanila. Tahimik na pinanood ni Akun Hongyun ang eksena na may kahina-hinalang tingin habang tumitindi ang tensyon sa ballroom. Sakto namang tumunog ang telepono ni Mskun, at tuwang-tuwa siya, iniisip na si Wu ang tumatawag para i-renew ang kontrata. Gayunpaman, nang sagutin niya ang tawag, malamig siyang inimpormahan ng boses sa kabilang linya na binawi na ang kwalifikasyon ng kanyang ahensya, epektibo kaagad. Agad na namutla ang dating boss, at nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang mukha nang marinig ang masamang balita. Dahil sa desperasyon, tumingin siya sa mga bisita at naisip na hindi siya maaaring mapahiya sa harap ng napakaraming importanteng tao. Kaya, nagsimulang magsalita ng malakas ang walang hiya, nagsisinungaling sa lahat na na-renew ang kontrata sa halagang 8 milyon. Habang sinasabi ng boses sa telepono na tapos na ang pagsasama, patuloy na nagkunwari si Ma Kun na lalabas sila para uminom at magdiwang. Nagpaalam siya, nangangako ng isang magandang kooperasyon sa hinaharap kahit na tinatawag siyang baliw ng CE sa linya. Pagkatapos ay ibinaba niya ang telepono, kinakabahang tumatawa, habang nakikita ng ating bida ang kaawa-awang pag-arte ng lalaki. Pagkatapos ay humarap si Ma Kun sa ibang mga bisita at siniguro sa kanila ng seryoso na ganap ng sarado ang kasunduan. Nang marinig ang magandang balita, nag-alok ng isang tagay si Wang Xiaowei at ininom ng sinungaling ang alak na may halong sarili niyang desperadong luha. Ngunit napansin ni Yi Chen ang mga luha ng lalaki at napangisi ng mapagtantong perpektong gumana ang ginawa niya. Nagulat ang Vice President sa mga luha at tinanong kung ayos lang siya, ngunit gumawa ng palusot ang lalaki na napunta sa maling lalamunan ang matapang na inumin. Dahil doon, nagkrus ng braso ang ating bida at diretsahang tinanong kung bakit hindi na lang niya sabihin sa lahat na nawala na ang ahensya niya. Galit na galit dahil nabisto, sumigaw si Mskun na ang headquarters ang pumalit at sinabing wala itong kinalaman sa binata. Walang pakialam ang ating bida sa mga akusasyon at kalmadong sinabi na hindi siya mag-aaksaya ng oras sa pakikipagtalo dahil alam niya ang katotohanan. Pinagpapawisan ng husto si Ma Kun, ngunit nagdududa ang mga bisita na ang isang walang kwentang manugang ay may kapangyarihang magpabagsak ng isang buong ahensya. Gayunpaman, naging palaisipan kay Kyun Hong-yeon na pinagmamasdan ng may hinala ang binata at iniisip kung maaari ba talaga siyang maging isang taong makapangyarihan. Agad namang humakbang si Jia Yeo para pakalmahin ang sitwasyon, tinitiyak sa lahat na ang kanyang dating asawa ay isang probinsyano lamang na walang impluensya. Patuloy niyang ipinapahiya ang binata, sinasabing kung may kilala siyang importanteng tao, hinding-hindi niya hahayaang tratuhin siya na parang aso. Sumang-ayon ang matriarch, tinatawanan ang sitwasyon, dahil naniniwala siyang masyadong spoiled ang mga young master para tiisin ang ganoong kahirapan. Sinusubukang iligtas ang kanyang reputasyon, ipinagyabang ni Mskun ang isang napakamahal na bote ng alak, ngunit naantala ng mga waiter na tinatawag ang lahat para kumain. Habang pinapanood ang eksenang iyon, napagtanto ng ating bida kung gaano kamaterialistiko ang pamilya at lubos na naunawaan kung bakit siya pinagtaksilan. Sa sandaling iyon, inanunsyo ng head chef na magsisimula na ang salusalo at pinakiusapan ang lahat na magtungo sa pangunahing bulwagan. Habang naglalakad, bumulong si Jia na maghintay muna siya hanggang matapos ang hapunan para gawing opisyal ang diborsyo upang hindi masira ang party.
Dahil walang gaanong pagpipilian, umupo mag-isa ang bida sa isang mesa sa likuran, nagpa siyang maghintay hanggang matapos kumain ang lahat. Bigla, isang babaeng bisita sa tabi niya ang gumawa ng eksena, dahil lang sa nadikit ang kutsara niya sa kutsara nito, umarteng para siyang basura. Binaliwala ni Chen ang drama at napansin na ang inihahaing ulam ay papaya soup, sikat sa pagtulong sa paglaki ng ilang partikular na yaman. Sa isang mapanuring tingin, nagkomento siya na marahil ay hindi na niya kailangang kumain nito, na ikinagalit at ikinalito ng babae. Tumayo ang babae nang may pagkainis, ngunit sinulyapan lang siya ng binata, ang kanyang malulusob na yaman, na nagpapahiwatig na busog na siya. Nagbago ng tono ang babae at sinabi sa kanya na siya na lang ang kumain ng sopas, nagkunwaring wala siyang sinabi, ngunit iniisip na nakakainis siya dahil hindi man lang tumitingin sa kanyang mukha. Habang ang lalaki ay umiinom lang ng sabaw na may bored na ekspresyon. Makalipas ang isang sandali, tumakbo siya sa kanyang lola at nagreklamo na hindi dapat payagang kumain doon si Chen, sinasabing ang walang kwentang manugang ay hindi man lang nagdala ng regalo sa kaarawan at walang karapatang dumalo sa salu-salo. Patuloy na naging pasakit ang babae, sinasabing kailangan ng pamilya na magkaroon ng integridad at ipoproseso lang nila ang diborsyo pagkatapos kumain, ngunit iginiit na ika-negatibo 80 kaarawan ito, at dumating ang lalaki na walang dala. Tahimik na pinakinggan ng ating bida ang lahat, iniisip na kung hindi dahil sa pagpipilit ng matriarch na ipagbawal ang diborsyo sa loob ng 3 taon, matagal na sanang nabigo ang kanyang misyon, kaya, sa totoo lang, nagpapasalamat siya sa absurdong panuntunang iyon. Dahil na yon ang araw na opisyal siyang aalis sa pamilya, nagpasya si Chen na dapat siyang magbigay ng kapalit, at kinuha ang kanyang telepono, tinawagan ang isang tauhan para maghanda ng regalo at ipadala ito kaagad sa hotel. Nang makita siyang nasa telepono, umismid si Jeyu, tinatanong kung napulot niya ang kanyang konsensya sa basurahan, at mayabang siyang binalaan na hindi tatanggapin ng pamilyang Wuong ang anumang murang basura na ipapadala niya sa harap ng lahat. Patuloy siyang ipinahiya ng kanyang asawa, sinabihang tigilan na ang pagpapahiya sa sarili dahil isa lang siyang palamunin, at nag-alok pa na magpadala ng isang tao para bumili ng disenteng bagay para sa kanya upang magkunwaring ibinigay niya sa lola para lang mailigtas ang kanyang reputasyon. Gayunpaman, patuloy na kumakain ng mahinahon ang ating bida, binabaliwala ang kanyang pagsigaw, na siyang ikinagalit ng babae, sumisigaw, at nagtatanong kung nabingi na ba siya. Ngunit hindi man lang nag-abalang tumingin mula sa kanyang plato ang binata. Lumipas ang 10 minuto, at isang simpleng delivery man na may dilaw na helmet ang nagmamadaling pumasok sa marangyang lobby ng hotel, isang malaking kaibahan sa nakapaligid na yaman, habang hinahanap niya ang tatanggap ng agarang pakete. Isang staff ang pumigil sa lalaki sa pasukan, sinabing pribadong party ito at bawal ang mga tagalabas, ngunit mapagkumbabang ipinaliwanag ng lalaki na nandyan lang siya para maghatid ng regalo sa kaarawan, at pagkatapos ay aalis na siya. Sa harap ng sitwasyon, lumingon-lingon ang delivery man, medyo nalilito, at magalang na nagtanong kung sino ang nagdiriwang ng kaarawan ngayon para maibigay niya ang pakete sa tamang tao. Tumayo si Wang Xiaoyi, iniisip na pagkain ito. Ipinaliwanag ng lalaki na nakasalubong niya sa daan ang may-ari ng isang Rolls-Royce na nagbigay sa kanya ng $500 para lang dalhin ang paketeng iyon sa hotel sa lalong madaling panahon. Nang marinig ang mga salitang Rolls-Royce, agad na inakala ng mayabang na pinsan na ang regalo ay mula sa isang malaking tao para sa kanyang lola, at may sakim na ngiti, iniabot ang kanyang kamay. Sinasabihan ang delivery man na ibigay agad ang pakete. Napuno ng kuryosidad ang bulwagan para makita kung ano ang nasa loob ng mahiwagang kahon, na dinala sa utos ng isang milyonaryo, at maingat itong binuksan ni Wang Xiaowei, umaasang makakita ng isang bagay na kahanga-hanga. Nang bumukas ang takip, isang berdeng ilaw ang kumislap ng maliwanag, at pinagpawisan siya ng malamig, lubos na nagulat nang mapagtantong ito ay isang napakaganda at mahalagang piraso ng ice jade, na nagkakahalaga ng isang malaking yaman. Napanganga si Wang Xiaoy habang sinusuri ang hiyas, at sumigaw siya para marinig ng lahat na ang jade ay perpektong malinaw at nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1,000,000,000. Dahil dito, nagsimulang magbulungan ang mga bisita, hindi makapaniwala na ang isang simpleng delivery man ay nagdala ng isang bagay na napakahalaga, at nagtataka kung sino ang tycoon sa likod nito. Habang nagkakagulo sa bulwagan, kalmadong kumakain ang ating bida, na para bang walang kinalaman sa kanya ang lahat ng kaguluhan. Mula doon, lahat ay nabighani sa ganda ng pulseras, at tinanong si Matriarch Wong kung sino ang mapagbigay na kaluluwa na nagpadala ng regalo. Gayunpaman, tinitigan ng matandang babae ang piraso, nalilito, at inamin na wala siyang ideya kung sino ang nagpadala nito dahil wala siyang kilalang ganoon kayaman at misteryoso. Humanga rin si Kim Hongyin sa napakataas na kalidad ng jade at sinimulang hulaan kung sino ang maaaring nagpadala ng ganoong kayamanan. Makalipas ang isang sandali, nadaig ng kayabangan ang Vice President, at nagsimula siyang isipin na marahil isa sa kanyang mayayamang manliligaw ang nagpadala nito.
Nilinlang ng babae ang kanyang sarili sa pag-isip na ang kanyang hindi mapigilang kagandahan ay nag-udyok sa isang young master na gumastos ng milyon-milyon para lang subukang makuha ang kanyang puso sa gabing iyon. Sa kabilang banda, nagsimulang magyabang si Wong Ji-keong, sinasabing tiyak na isang lihim na tagahanga na umiibig sa kanyang anak na babae ang nagpadala ng pakete. Batay sa palagay na ito, sinimulan nilang batiin ang isa't isa, kumbinsido na isang mapagbigay na bilyonaryong manugang ang malapit ng sumali sa pamilya. Nakakatuwa para sa ating bida ang buong kaawa-awang eksena, iniisip na mas gugustuhin pa nilang mag-imbento ng anumang absurdong kasinungalingan kaysa aminin na siya ang bumili ng hiyas. Pagkatapos ay pinunasan niya ang kanyang bibig, tumayo mula sa mesa, at tinanong ang kanyang asawa kung tapos na siyang kumain para makaalis na sila doon. Dahil doon, inanunsyo ni Chen na naibigay na niya ang ipinangakong regalo, at ngayon ay hinihiling na dumiretso na sila sa registry office para tapusin agad ang diborsyo. Nanlaki ang mga mata ni Jiao sa pagkalito, at kinuwestiyon niya kung kailan pa siya naghatid ng regalo, dahil hindi niya ito nakitang kumilos buong gabi. Kaya, itinuro ng bida ang kanyang daliri sa lola nito, at isiniwalat sa harap ng lahat na ang US dollars isa 0,000,000 na pulseras ay kanyang regalo. Itinuro ni Xiaoyi ang daliri pabalik sa mukha ng ating bida, sumisigaw na wala siyang hiya, at hinding-hindi magkakaroon ng pera para bumili ng ganoong hiyas, kahit sa loob ng 1,000 taon. Ipinagpatuloy ng pinsan ang drama, sinasabihan si Jiao na huwag hayaang mapahiya ang kanyang asawa, sinasabing tiyak na isang mayamang manliligaw ang nagpadala ng regalo. Dahil doon, dali-daling hinila ng asawa ang binata, sinasabing kailangan nilang magmadali sa registry office dahil hindi na niya matiis na makasama ang isang talunan kahit isang segundo pa. Bago umalis, tumingin si Chen sa matandang babae at seryosong sinabi na, para sa kanilang 3 taong pagsasama, ang pulseras ang kanyang paalam na regalo sa pamilya. Binaliwala ni Jai Wei ang marangal na kilos at sumigaw na tigilan na niya ang pagyayabang at maglaho na lang, pinatitibay na isa lamang siyang kahihiyan sa angkan ng Wong. Sakto namang lumitaw si Wong Xiaoyi na may mapanganib na tingin, sinasabihan ang kanyang dating bayaw na sumakay ng tren at maglaho mula sa Yunsao sa sandaling mapirmahan niya ang mga papeles ng diborsyo. Ngunit hindi na tinag ang ating bida sa banta at malamig na sumagot na ang kanyang kalayaan ay sa kanya at walang sinuman ang may karapatang magpasya kung saan siya dapat o hindi dapat manirahan. Makalipas ang isang sandali, naghihintay siya sa bangketa ng masasakyan ng isang marangyang kotse ang dumaan at biglang huminto sa harap niya para sa isang huling pang-aasar. Sa loob ng sasakyan, umisi ng masama si Fang Qiao sa tabi ng babae, sinasabing hindi karapat-dapat ang binata na umupo sa isang ilri at dapat na lang siyang kumuha ng isang nirerentahang bisikleta. Muling tumawa ang kalaguyo, sinasabi sa kanya na maghihintay sila sa pasukan ng gusali ng gobyerno, iniiwan ang ating bida sa gilid ng daan. Sa harap ng nakakahiyang sitwasyon na ito, pumara na lang si Chen ng isang ordinaryong taxi at hiniling sa driver na ihatid siya diretsyo sa Civil Affairs Office para matapos na ito. Pagdating nila, agad silang pumasok sa mediation room kung saan malamig at burokratiko ang kapaligiran na nagmamarka ng tiyak na pagtatapos ng arranged marriage na yon. Mabilis ang proseso at sa loob lamang ng ilang minuto, ibinigay ng staff ang mga pulang sertipiko, sinalyuhan ang diborsyo at pinuputol ang ugnayan sa pagitan nila. Hawak ang dokumento, naramdaman ng binata na gumaan ang kanyang mga balikat, at naisip ng may ginhawa na pagkatapos ng 3 taon ng pagdurusa, sa wakas ay hindi na siya isang manugang na nakikitira. Ngunit sa paglabas, lumitaw si Fang Qiao para asarin siya, sinasabing mula sa isang walang kwentang manugang, naging isang inabandonang manugang na siya ngayon, habang si Chen ay nakatuon sa kanyang susunod na pagsubok. Walang pakialam ang ating bida sa mga pang-aasar, at malamig lang na sumagot na wala na siyang gustong kinalaman sa babaeng iyon, tinalikuran ito at naglakad palayo. Galit na galit si Jiao dahil binaliwala siya at patuloy na sumisigaw sa gitna ng kalsada, tinatawag ang kanyang dating asawa na isang walang kwenta, inabandonang manugang, habang sumasakay ito sa taxi. Sumakay ang babae sa marangyang kotse, galit pa rin, at inutusan si Fang Qiao na sundan ang sasakyan ng lalaki para siguraduhing aalis ito ng lungsod. Sumunod ang kalaguyo na may mayabang na ngiti sa kanyang mukha. Tiyak na si Chen ay papunta sa istasyon ng tren upang tumakas na bahag ang buntot. Habang sinusundan nila ang taxi sa mga abalang kalsada, iniisip nila na dahil hinarangan na nila ang lahat ng kanyang paraan ng suporta, walang ibang pagpipilian ang binata kundi umalis. Ngunit nagsimulang hindi mapakali si Jiao sa upuan ng pasahero, naaalala ang kumpiyansang ekspresyon ng kanyang dating asawa, at nararamdaman na mayroong napakakaiba sa buong sitwasyong ito. Bigla, kumunot ang noo ni Fang Qiao sa pagkalito, na pagtantong ang ruta na tinatahak ng taxi ay hindi papunta sa istasyon ng tren o sa bus terminal. Nagtanong ang dating asawa kung papunta ba ito sa airport, ngunit itinanggi ito ng driver, sinabing ang direksyon na ito ay papunta sa mayamang distrito ng Nese. Dahil dito, nagsimulang kagat-kagatin ng babae ang kanyang mga kuko sa pag-aalala,
iniisip kung plano ba talagang manatili ng lalaki sa Yeonjo matapos ang lahat. Sinubukan siyang pakalmahin ni Fang Chao na nagsasabing marahil ay naghahanap lang ng murang hotel ang kawawang lalaki, ngunit tiniyak sa kanya na sa kanilang impluensya, walang magpapaupa ng kwarto sa kanya. 10 minuto ang lumipas, huminto ang taxi sa harap ng marangyang Four Seasons Hotel sa Westlake, na labis na ikinagulat ng magkasintahang sumusunod. Nang makita ang ating bida na umaakyat sa hagdan ng pasukan, nangutya si Fang Chao, sinasabing tiyak na nagpunta lang siya doon para mag-apply bilang waiter o janitor. Galit na galit si Jia Yao sa kapangahasan ng lalaki, dahil nilinaw na nila sa handaan na bawal siyang kumuha ng anumang trabaho sa lungsod. Determinado na muling ipahiya ang binata, kinuha ng kalaguyo ang kanyang telepono at tinawagan ang isang kakilala na manager sa hotel para maghanda ng patibong. Inutusan ng lalaki ang manager na huwag i-hire ang lalaking nagngangalang Yichen na kararating lang, sa pag-akalang sinisira niya ang buhay ng ating bida. Gayunpaman, biglang nagbago ang ekspresyon ng kalaguyo nang marinig ang sagot ng manager, at sumigaw siya sa gulat, dahilan para magtanong si Jia Yao sa takot kung ano ang nangyari. Ibinaba ng lalaki ang telepono, nalilito, at ipinaliwanag na sinuri ng empleyado ang lahat, ngunit kinumpirma na walang nagpakita na naghahanap ng trabaho, kaya't pareho silang nagtataka sa dahilan ng kanyang pagbisita. Dahil sa misteryong ito, nanlaki ang mga mata ni Fang Chao, at iminungkahi niya ang absurdong posibilidad na hindi naroon ang ating bida para magtrabaho, kundi para manatili bilang isang bisita. Agad na tinawanan ng dating asawa ang ideya, sinasabing imposible yon dahil 8,000 ang isang gabi, at kinumpiska niya ang lahat ng card nito, kaya barya na lang ang natira sa kanya. Kahit na, hindi pa rin kontento ang kalaguyo at nagpa siyang pumasok sa hotel para alamin ang katotohanan, kasama mismo ang kakilala niyang manager. Pagdating sa lobby, natanggap nila ang nakakagulat na kumpirmasyon na nag-check-in niya si Yichen at bayad na para sa buong 7 araw na pananatili. Nang marinig ito, napanganga ang magkasabwat na kontrabida. Kinakalkula na ang kalokohang ito ay nagkakahalaga ng higit sa 50,000 at hindi sila makapaniwala na may ganoong kalaking pera ang walang kwentang lalaki. Pagkatapos noon, inakusahan ni Fang Chao ang lalaki na nagnakaw ng pera mula sa pamamalengke at pagkain ng aso sa loob ng maraming taon, tinawag na walang hiyang magnanakaw ang ating bida. Gayunpaman, pinutol ng receptionist ang kanilang pagsigaw na may nahihiyang ngiti at ipinaalam na nagkaroon ng pagkakamali dahil hindi ordinaryong kwarto ang kinuha ng bisita, kundi ang presidential suite. Ang revelasyong ito ay tumama sa kanila na parang isang bombang atomika, dahilan para sabay silang mapasigaw, lubos na natakot sa kanilang narinig. Tumutulo ang pawis sa noo ni Fang Chao habang muli siyang nagkukwenta na pagtantong ang kalokohan ay nagkakahalaga pala ng mahigit 250,000 dahil 80,000 bawat gabi ang marangyang suite. Namumutla, lumingon siya kay Jia Yao at nagtanong kung sigurado ba siyang nakaipon ang dati niyang asawa ng 250,000 sa pamamagitan lang ng pag-ipon ng sukli sa pagbili ng tinapay, dahil hindi talaga tumutugma ang kwenta.